Pinapansin ni Senator Panfilo Lacson ng University of the Philippines Philippine General Hospital o PGH sa iginawa nitong hiwalay na medikal na pagsusuri kay Senator Dante Marcoleta at anya naging matapat ito sa nasabing resulta. Narito ang kabuang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Ayon kay Senador Panfilo Ping Lacson, ipinakita ng Philippine General Hospital o PGH ang profesionalismo at integridad sa pagsumite ng medical assessment ni Senador Dante Marcoleta sa Sandigang Bayan. Nauna nang inutos ng Anti-Graft Court ang hiwalay na pagsusuri upang matukoy kung kinakailangang pang manatiling nakakonfine ang senador sa nasabing ospital. Batay naman sa naging ulat ng PGH, wala ng kondisyong medikal na kinakailangan ng patuloy na pananatili ni Marcoleta sa nasabing ospital. Kaya iniutos ng Sandigang Bayan ang kanyang paglilipat sa Quezon City Jail. Matatandaan sa isang post sa social media, sinabi ni Lacson na nakita niyang nakapasok si Marcoleta sa korte gamit ang wheelchair, ngunit nakalakad palabas matapos ang pagdinig. Samantala, inaresto ang nasabing senador noong July 6 kaugnay ng mga kasong plunder at graft na may kaugnayan sa umano'y hindi pagdedeklara ng 75 million peso campaign donations nung siya ay kongresista pa. Nauna na rin kwenestyon ni Lacson ang umano'y paulit-ulit na pagkakonfine sa hospital ng ilang personalidad na nahaharap sa mga kasong kriminal at sinabi niyang balak niyang talakayin ang paggamit ng naturang pasilidad sa pagdinig ng panukalang 2027 budget ng PNP at DILG. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, Senator Chis Escudero naghain ng panukalang batas upang baguhin ang sistema ng regulasyon sa mga produkto sa bansa. Nagbabalik para sa ulat si Jade Buhoy. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2310 o Product Regulatory System Reform Act, ililipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang ilang tungkulin na kasalukuyang ginagampanan ng Food and Drug Administration o FDA. Sa nasabing panukala, ang Department of Agriculture ang mangangasiwa sa regulasyon ng mga hilaw at hindi pa napoprosesong pagkain, habang ang Department of Trade and Industry o DTI ang hahawak naman sa mga processed food, cosmetics at iba pang consumer goods. Ayon naman kay Senador Francis Chis Escudero, layunin ng panukala na mabawasan ang mga pagkaantala sa proseso, maiwasan ng dobleng regulasyon at mapalakas ang proteksyon sa kalusugan at kapakanan ng mga mamimili. Sinabi rin niyang mahalagang maging angkop ang sistema sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya, pagdami ng mga bagong produkto at mga panganib sa kalusugan. Nakasaad din sa panukala na mananatiling angkop ang mga umiiral na permit at rehistro hanggang sa mag-expire ang mga ito habang inililipat ang mga kaukulang tungkulin sa mga bagong ahensyang mangangasiwa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, pinag-aaralan na ng Malacanang ang posibleng taas pasahe at subsidiya kasunod ng inaasahang muling pagtaas ng presyo ng langis dahil sa panibagong alitan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, inatasan na ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Transportation na pag-aralan ang mga hakbang upang matiyak na mabibigyan ng tulong ang mga vulnerable sector. Kaugnay nito, umapela naman ang ilang transport group ng pisong taas pasahe. Matatandaang sinuspinde ng Pangulo ang nakatakdasa ng taas pasahe sa ilang pampublikong sasakyan noong Marso upang maibsan ang pasanin ng commuter. Sa ibang balita, nakatakdang mag-deploy ng higit 20,000 kapulisan ang Philippine National Police National Capital Region Police Office para sa darating na ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabilang din sa nasabing bilang ang mga kapulisan mula sa ibang rehiyon upang matiyak ang kapayapaan at kaayusan sa SONA.
Higit 9,000 mga pulis din ang magiging bahagi ng Civil Disturbance Management kung saan itatalaga ang mga ito upang matiyak ang seguridad sa inaasahang grupo ng mga magproprotesta. Bukod sa paligid ng Batasang Pambansa Complex, magkakaroon din ng mga bantay sa barangay sa buong Metro Manila upang mas mapalakas pa ang seguridad sa araw ng SONA. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.